Okay, good day, class. So, our last topic for first quarter, bago tayo mag-exam. So, this is transformations of graph of quadratic function. Okay. So, a parent function is the simplest function of the family of functions. And for the family of quadratic functions, ito yon, y is equal to ax squared plus bx plus c. Ang simplest function niya ay ito. Si y is equal to x squared. And yung graph nito, ang tawag ay parent graph. Yan. Ito ang graph ng y is equal to x squared. Again, ang tawag natin dito ay simplest form ng ax squared plus bx plus c. So, ayan, ayan ang parent function natin at ito ang kanyang graph. So, kapag next, when value of a changes, so the transformation of the graph of y is equal to ax squared is called the stretch or compression. Stretch na uunat, okay, compression, para siyang pinipit-pit siya, okay, nako-compress. So, yeah, the graph of y is equal to ax squared is wider or narrower than the y is equal to x squared. Ito yung parent graph natin, ha, parent function. So, makikita natin dito sa graph. Pakita ko, kapag ang A natin is less than 1 but greater than 0, so in between ng 0 tsaka 1, yung graph natin is wider or vertically compressed. Magwa-wide kapag ka ang A mo ay less than 1 but greater than 0. Pero pag ang A mo ay mas mataas sa 1, greater than 1, so ang graph mo ay magiging narrow. So it will become narrower or vertically stretched. But ang vertex natin is still the same. Origin pa din, 0, 0. So ito example, x squared, ito yung ating graph, yung parent graph natin. Then pag na-change siya sa 2x squared, so nagkaroon tayo ng 2. Dito 1 lang to eh, 1 lang ang a natin. So dito nagkaroon na tayo ng 2. So ang mangyayari sa ating graph ay tumaas, 'di ba? So magna-narrow siya. Papayat. So na-stretch siya, papayat siya. Again, kapag ang ating value ng x ay more than 1, greater than 1, ito 2, so mas pumapayat yung ating graph. Pag ito naging 5, the more na mas malaki ang ating leading coefficient, mas lalapit yung graph natin dito sa y-axis. Kumbaga, mas sisikip siya, mas narrow na siya. Okay, yan na yun. Next. Again ha, ang vertex natin hindi na bago. Andito pa din sa gitna. This ng x natin ay still the same. Tingnan mo. Ayan, dito pa din. Kapantay niya pa din to. Ito naman, kapantay niya pa din. Parehas lang. Parehas lang. 1, 2. Ang nabago lang dito ay yung range. Kasi ang range mo dito, so ang range mo dito ay una, itong plot na to ay negative 1, 1. Dito naman sa green, negative 1, 2. So, na umangat yung y natin. Okay, tingnan nyo dito. Dito ang value ng ang coordinates nito ay negative 2, sorry, 2 and 4. 2 pa din si x, ba? 4 si y. Pero nung nandito na tayo sa grid, 2 pa din ang ating x, pero ang y natin ay 8 na. So, nagbago. Okay, next, vertical compression. So compare the graph of, ito yung ating parent function, x squared, naging 1/2. So nangalahati. So pagka ganon, si 1/2 ay less than 1 but greater than 0, so magiging wider ang ating graph. Yan, lumapad na siya. So tawag doon vertical compression. So na-compress, okay, ayan na. So still, ang vertex natin ay nandito pa din, gitna pa din. Hindi nagbago, 0, 0 pa din. And ang mga values ng x natin ay still the same. Ayan, negative 1 pa din to. Negative 2 pa din. Ayan. Nagpapalit lang tayo ng, umangat lang kasi, so nagpapalit lang tayo ng y. Ayan. Next, paano naman kapag yung value of A nag-change pa din pero naging negative na siya.
So the transformation of graph of y is equal to negative ax squared is called reflection. Diba kapag positive ang a natin, opening upward tayo. Pag negative ang a natin, opening downward. Yan. So example, so from x squared, ito pa din yung ating parent graph, naging negative x squared. So di ba pag negative, opening downward, ito na siya. Nag-reflect, kaya siya reflection. So nagbago ang y pa din, nagbago na kasi yung x natin still the same. Negative, ito pa din yung x natin, oh. Negative 2, 1, negative 1, 0, 1, 2. Nung nagbago na, nag-reflect, still pares pa din yung x, pero nag-iba na ang y. Siyempre, nasa ilalim na tayo. So, ang y natin ay negative na. Mm. So, same vertex, hindi nagbago yung vertex. So, yung y lang ang nagbago. So, less than na to ha, kasi pababa tayo. So, y, ang range natin is y, such that y is less than or equal to 0. Ayan, less than or equal to 0. Kanina, yung range natin is y is greater than or equal to 0 kasi paakyat, opening upward. Kaya greater than. Okay, next. Paano naman pag k ang nagbago? K changes naman. Okay, so transformation of the graph of y is equal to ax squared plus k is called vertical shift. Pag k, pataas at saka pababa lang ang ating galaw, ang shifting, upward or downward. Tandaan yan ha. Pag k ang nagbago, ang galaw ng graph mo ay pataas or pababa lang. Sige, dito tayo. So from parent graph or parent function na x squared, naging x squared plus 3. So, nag-plus 3 tayo. Wala nung una. Ngayon, nagkaroon ng plus 3. So, ang galaw ng graph natin ay vertical shift. So, pataas lang or pababa. Since positive to, pataas, 3 units. From here, 3 units. Okay, tatlo. Ayan, tatlo ang iaangat kasi positive. So, ang vertex mo ay nag-iba na. Dati ang vertex natin ay 0, 0 sa gitna. Ngayon, 0, 3 ang vertex. Yan, ang vertex natin nagbago na, syempre. And line of symmetry natin is 0 pa din, x is 0, kasi ito yung gitna natin, si y axis. So, 0. And then, ang range natin ay nagbago na din. So, y, such that y is greater than or equal to 3. Kasi mula dito, pataas. Kanina, mula ka lang kay 0, greater than or equal to 0 pataas. Yan. Next, naging negative naman ang ating k. So, pag negative, pababa. Vertical shift tayo pababa. Kasi negative siya. So, from this to this, nalaglag. So, 3 units kasi 3 yan. So, tatlo ang ibababa. 1, 2, 3. So, nagbago ulit ang vertex. Ang vertex na natin ay 0, negative 3. Ayan, 0, negative 3. And then, ganun pa din ang axis of symmetry natin or line of symmetry ay x is equal to 0. And then, ang ating range ay greater than pa din yan kasi upward tayo eh. Pero mula kay negative 3, greater than or equal to negative 3. Ayan. Next, pag h naman na nagbago, okay, horizontal shift. So, to the left or to the right ang shifting. Tandaan ha, pag H ang nag-change, so ang galaw ng graph natin ay to the left or to the right lang. Pag K, upward or downward natin. So we have x squared. Tapos, ang nangyari ay naging x minus 2 squared. So, ito ang ating parent graph. So, 2 ang ating H, hindi negative. 2 lang, positive yan ha, positive 2. Kasi ang formula kasi niyan ay x minus H. Sulat ko lang. So, 'di ba? X minus H squared. Itong minus na 'yan ay sa kanya 'yan. So, ang H natin ay 2 positive. Huwag kayong malilito. Okay, so next. So, dahil positive 2, gagalaw tayo 2 units papunta sa kanan. So, galaw yan. 2 units papunta sa kanan.
Again, ha, 1, 2. So, ito na ngayon ang bago nating vertex. Ang vertex natin ay 2, 0. Kanina, 0, 0. Ngayon, 2, 0 na. Ayan ang vertex, 2, 0. Line of symmetry natin, hindi, nagbago na siya. Kasi ang x natin ay 2. So, dito na ang ating, ay, dito na ang line of symmetry. Ito. Hindi ko na siya nalagyan ng guhit. So, dito banda. So, di ba kung ano ang x natin, yun ang line of symmetry. So, ang dito sa vertex, we have 2, 0. So, 2 ang ating line of symmetry. At hindi nagbago ang ating range at domain. Same pa din naman. Gumalaw lang naman siya pa kanan. Okay, so delete ko lang to. Okay, next. So compare the graph of x squared, y is equal to x squared 2, y is equal to x plus 2. So dahil positive 2 yan, baliktad tayo. Ang h natin ay negative 2. Kasi x minus h to. So naging positive siya kasi negative times negative. Sulat ulit natin. So x minus h yan, di ba? X minus h squared. Kung naging positive yan, ibig sabihin, negative si 2. Kasi negative times negative ay positive. Okay, kaya ang h natin ay negative. Negative ang h natin. Okay, so from parent graph, so magmo-move tayo ng 2 units pakaliwa kasi negative ang h natin. Ayan. So move tayo ng dalawa. So nagbago ulit ang ating h ay ang ating vertex ay naging negative 2 na 0. So, ayan, ang vertex natin ay negative 2, 0. Ang line of symmetry natin ay syempre dito ka lang titingin, negative 2. X is equal to negative 2. Ayan ang line of symmetry. So, hindi pa rin nagbago ang ating domain and range. Okay, paano pag combination na? So, may, yung A, H, and K natin ang nagbago. So, yan ay combination na ng lahat ng transformations. So, tingnan natin. Okay, compare natin si x squared kay x plus 3 squared. So, from x squared, nadagdagan may plus 3 na h, okay, at may negative 1 tayo na a. Actually, ang h natin dito ay negative kasi positive to eh. So, negative ang h, okay, ang k natin is negative 1. So, from here, from x squared, so, magiging, dahil negative 1 to, so, bababa ka. Tapos, magmo-move ka ng 3 pa kaliwa. Kasi dapat ang H mo ay negative 3. Ayan. So, ang A mo ay 1, ang H mo ay negative 3, ang K mo ay negative 1. So, ang K, di ba, upward tsaka downward lang to. So, bababa ka ng isang unit. At ang H mo dahil negative, kakaliwa ka naman ng 3. So, tingnan mo. Yan. Kumaliwa, bababa. Okay? Yan na ang ating magiging graph. Pwede naman bumaba ka, tas kakaliwa kang 3, same lang yon. Yan. Okay, so ang new vertex natin ay negative 3, negative 1. Kasi nga, babalikan mo ang pag positive to, negative ang H. Tas si K, copy lang. Okay, line of symmetry natin is negative 3. And then, ang ating range ay nagbago. So, dito na kasi ang range natin. Ayan. So, taas, greater than or equal to negative 1. Ito yung katapat niya eh. So, yun. Okay. So, yun lang. Thank you so much for listening. Bye.